Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Good morning! Nabati na po ba natin yung ating katabi ng good morning? Mabuti ang Diyos. God is good. And all the time. Sana po lagi po nating lagi po nating nasa isip at lagi po nating nasasabi sa ating po mga sarili, maging sa mga naabot po natin. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ko sa awit 103 verses 8 to 11. Awit 103 verses 8 to 11. Sabi po diyan, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyaong taglay niya ay galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway, kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Salamat po sa Kanyang mga salita. Minsan pa ho tayong manalangin at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na mahabagin, mapagmahal sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-extend nyo ng aming pong mga buhay. Salamat sa panibagong hininga namin pong taglay-taglay sa mga oras pong ito. Salamat, Panginoon, at idinako niyo po kami sa lugar pong ito upang papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Panginoon, kung meron ka mang nakita sa aming pong mga buhay na hindi po tama, mga kasalanan, Panginoon, ang hiling po namin ang iyong paglilinis, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Pagpapatawad, Panginoon, sa aming pong mga kahinaan, O Diyos, nahayag sa iyong paningin. Maging marapat po kami, Panginoon, sa iyong banal na gawain sa umaga pong ito. At hiling po namin ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Lord, sa umagang ito, alam po namin mayroon kayong mensahe sa amin. Patuloy niyo pong buksan ang aming pong pangunawa, Panginoon, ang aming pong pandinig, O Diyos, ang aming pong mga puso, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, anumang distractions na gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming sinasaway sa pangalan po ni Jesus. Patuloy kami mag-focus, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga pong ito. Mapapurihan ka, Panginoon. Patuloy kang madakila sa buhay po namin. Lord, gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe at mapahatid, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan ng malinaw, Panginoon, at may kapangyarihan, O Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong mensahe na dadalhin sa aming pong kalagitnaan sa umaga pong ito. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na. Divine attributes ang ating pong tema po sa umaga pong ito. At ano po ba ang sinasabing attributes? Nung tayo po ay binata pa at mga dalaga pa, aside sa pagiging mananampalataya, tayo po ay mayroon po mga katangian na hinahanap sa ating po mapapangasawa. Tama po ba? Aside sa sila po ay mananampalataya. Ang iba po ay naghahanap ng mabait, masipag, maabilidad, madiskarte, marunong, at maasikaso. Tama po ba? Sa mga kalalakihan. At sa mga kababaihan naman, mayroon din silang inahanap na katangian sa kanilang magiging partner sa buhay. Tama po ba, mga kababaihan? Aside sa sila po ay mananampalataya at may takot sa Panginoon.
Sa umaga pong itong ating pong pag-uusapan ay ang katangian ng ating pong Panginoon. The attributes of God, na po, are the fundamental characteristics and qualities that define His divine nature and character. In theology, specifically within monotheistic traditions like Christianity, these are typically divided into two main categories. Dalawa po, na po yung categories ng attributes ng ating pong Panginoon. Sige po. Two main categories. Number one, tama po ba? Incommunicable attributes. Ano daw po yung incommunicable attributes? These are perfections that belong exclusively or solely to God and are not shared with His creation. So ito po ay isang category ng attributes ng ating pong Panginoon, not shared with His creation. Incommunicable attributes. Ang pangalawa po, sige po, next po natin. Ang pangalawa ay communicable attributes. Ano naman po ito? These are character traits that God shares with humanity as humans are created in His image. So dalawa po ang attributes. Two main categories, ang incommunicable at communicable attributes. So tingnan po natin, ano po ba yung una? Ang una po ay omnipresence. So ito po ay natakil na po natin last time. Ano daw po ba yung omnipresence ng Panginoon? God is fully present everywhere at all times. Siya po ay nasa lahat ng dako. Fully present everywhere. Omnipresence. Kaya sabi po sa awit 139, kung kayo po ay mayroong pong notebook at ballpen, napakaganda po na ito po ay ating pong napapag-aralan at mababalikan po natin ito po mga talatang ito at ito po ay pwede po nating maibahagi sa iba. Awit 137 verse 7 to 10, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan o napasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroroon. Upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. So, ibig sabihin, lagi ho nating kasama si Lord. Kasi nasa ano po siya kung saan po siya nandun, fully present po siya everywhere So, ibig sabihin, lagi po nating kasama ang Diyos na ito na atin pong sinasamba. Hindi ho natin may iwasan. Hindi ho natin matatakasan ang Diyos sa buhay po natin. Sino ho yung inutusan ng Panginoon na akala niya ay mapapagtaguan niya ang Diyos? Sino po yon? Sino po? Si Jonas. Inutusan siya ng Panginoon, di ho ba? So akala niya ay mapapagtaguan niya ang Diyos na nag-utos po sa kanya. So balit siya po ay nabigo Hindi niya po kayang pagtaguan ang Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung nasaan siya. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakatakas sa kanyang presensya. Omnipresence. So wag nating isipin na hindi tayo nakikita ni Lord. Alam niyo po, siguro nga po, dahil nga walang nakakakita sa atin, akala natin walang nakakakita.
tayo po ay gumagawa, sa ating pong Panginoon, parang di naman ako napapansin, hindi ako na-acknowledge. Pero alam niyo po, na-acknowledge po tayo ng Panginoon. Alam niya po yung ating pong mga ginagawa. Alam niya po yung ating pong mga paghihirap na paglilingkod sa Kanya. Alam niya, pagka ikaw ay nag-iisa, doon ka sa dilim, lumuluha ka, nananalangin ka, alam ng Panginoon ang mga bagay pong ito na ginagawa po natin. At salamat, dahil nga, wala tayong maitatago. Alam niya ang puso po natin. Kaya po, sa ating pong pagdaing, sa ating pong pananalangin, nahandon po ang kanyang presensya. Nahandon po ang kanyang pagsama sa oras na tayo po, ay nalulungkot, nalulumbay, may problema sa buhay. Nahandoon ang kanyang presensya. Omnipresence ang una na kanyang katangian. Alam niyo po ba na ang ating pong kaaway na si Satanas ay hindi po ganon? Tingnan po natin sa Job chapter 1, verse 7 and 8. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ito po nag-usap po sila, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Grabe. Nagpapabalik-balik, paroot, parito po siya. Busy ang ating pong kaaway na ito na si Satanas. Sa verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Alam nyo, pinagtatanggol tayo ng Panginoon sa ating pong kaaway. Napansin mo ba ang lingkod kong si? Palitan po natin ng ating pangalan, itong pangalan ni Job. Grabe, ang sabi po ng Panginoon, mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Ganon siya katiwala sa kanyang mga anak. Andyan pa ho tayo. Grabe pong magtiwala ang ating pong Panginoon. Ang ikalawa sa katangian ng ating pong Diyos ay omniscience. Ano yung omniscience? God is all-knowing. Possessing perfect knowledge of past, present, and future. Kaya siya nga po yung Diyos po natin noon, ngayon, at bukas, at magpakailanman. Tingnan po natin yung sinasabi sa awit 139. 139, 1-4. Ako'y iyong sinisiyasat o siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Kanta po natin to Tama po? Kanta po natin yan. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kaya po sa pagkakataong ito, alam ng Lord kung ano yung nasa isip po natin. Verse 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Kaya nga po wala tayong maitatago at maililingid po, maililihim sa ating pong Panginoon dahil alam niya at kita niya ang lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. Sa verse 4, di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Kaya kung tayo po yung nagsosolo lang, nandun tayo sa isang sulok, wala tayong magawa kundi umiyak sa Panginoon.
kasama po natin si Lord sa ating pananalangin. Kung minsan meron tayong kapwa po natin, na minsan nandyan, available, pero minsan hindi sila available. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoon ay laging available sa oras na tayo po ay lumapit sa Kanya, sa oras na tayo po ay may bigatin sa buhay, kausapin po natin siya at alam po natin may katugunan ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ba'y patuloy na nagtitiwala sa Panginoon? Amen. At sa ating paglapit sa ating Panginoon, naniniwala ho ba tayo na meron siyang katugunan at kasagutan sa ating panalangin? Amen. At never tayong lalapit sa isang tao kung alam natin, hindi niya tayo kayang bigyan ng favor. Tama po ba? At kaya tayo lumalapit sa Panginoon through prayer dahil naniniwala ho tayo na yung favor natin, yung favor ng Panginoon ay mapapasa atin according to His will. Okay? So, omniscience. Ano yung una? Ano yung una? Yung letter A? Sabihin ho natin, omnipresence. Pangalawa, omniscience. Yan. So, ang sumunod po, omnipotence. Sabihin na natin, omnipotence. Ano pong ibig sabihin? God is all-powerful, able to do anything that is consistent with His nature. Sabi po ng Matthew chapter 19, verse 26, with man this is impossible, but with God all things are possible. May tatanong ho ako sa inyo, pero wag niyo na hong itaas ang inyong mga kamay. Sino ho sa atin ang may problema sa mga oras pong ito? Sabihin niyo lang sa sarili niyo, Amen. Sabihin na lang natin, lahat ho tayo may problema sa buhay. At naniniwala ho ba tayo na ang Diyos na ito, na sinasabi po nating omnipotence, ay may magagawa sa ating po mga problema? Nabasa na ho natin sa kanyang mga salita, no? Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya po ay bumuhay ng mga patay. Hinati niya yung dagat. Siya po ay nagpakain ng 5,000. Tama po ba? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sabi po ng Mateo 14:20 and 21. Ito po yung sinasabi po dito. Kumain silang lahat at nabusog. Inipon nila ang mga lumabis. Grabe, may lumabis pa ho At nakapuno ng 12 bakol. Sa pagkakaalam ko, ang bakol, tiklis eh. Sino ba mayroong definition ng bakol? No. Sa 5 tinapay at 2 isda, ito po ay nakapagpakain ng 5,000. No, tingnan po natin. Sa verse 21, may mga 5,000 kalalakihan ang makumain, bukod pa ang mga babae at mga bata. So, ibig sabihin, hindi lang 5,000 ang nakakain. That's a miracle. Tama po ba? Imagine, 5 tinapay at 2 isda nakapagpakain ng 5,000 mahigit. At ito'y nakakagulat. May natira pa. Ilan yung natira? Yung lumabis. 12 bakol. Ganon po yung ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung titingnan natin, imposible na, wala na eh. Pero sa Lord, sabi, but with God, all things are possible.
Ano po ang sabi ng Luke 1:37? For nothing will be impossible with God. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan po ay isang himala ng Diyos. Bakit? Bakit po? Tanong niyo po, bakit? Kasi sa dami-dami ng tao sa sanlibutan, tayo yung pinili ng Diyos. Tayo po yung may buhay na walang hanggan. At ito po yung napakahalaga sa isang tao, ang buhay na walang hanggan. That's eternal life. Added on na lang po kung anumang mga blessings na ating pong tinatanggap sa mga oras pong ito, na sooner or later, iiwan po natin. That's the reality. Sa ayaw man po natin o gusto po natin, iiwan po natin ang mga bagay pong ito. Tanong niyo po ako kung kailan. Hindi ko po alam kung kailan. Pero ang katotohanan, iiwan po natin ang mga bagay pong ito. At salamat sa Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Sana po'y patuloy po natin i-enjoy. Amen po ba? Na-enjoy po natin ang buhay na ibinigay po ng ating pong Panginoon. Kasi po alam niyo po sa iba, gusto na nilang lumisan sa sanlibutang ito. Kaya sabi nung isa, gusto ko nang mamatay. Pero bakit hindi pa ako mamatay-matay? Alam niyo po, isa lang po sagot doon. Meron pang misyon at meron pang ipinagagawa si Lord sa kanya. Amen po ba? Ang next po, medyo tongue twister ho tayo. Immutableness. Immutableness. Ano po yung immutableness? Unchangeableness. God does not change in His being, purposes, or promises. Kapag ka ang Diyos ay nangako sa atin, panghawakan po natin yon, hindi po nagbabago ang Diyos. Pag sinabi ni Lord, sasamahan kita, sasamahan ho tayo ng Panginoon. Pag sinabi ni Lord, pagpapalain kita, pagpapalain ho tayo ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, yun po ay totoo. At never na magsinungaling ang Diyos, dahil siya po ay Diyos. Tayo, nakakapagsinungaling ho tayo. Handyan lang ako lagi, bes. Bes, hindi kita iiwan, bes. Pero minsan, kapag ka may problema na, si bes nasaan? Ay, Bessie, si Bes. Bessie. Pero si Lord, never po siyang busy. Sa mga taong naghahanap sa Kanya. Lagi po siyang nandoon. Lagi po siyang immediate response sa mga taong may pangangailangan, may pananampalataya sa ating Panginoon, at wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen po ba? Unchangeableness. Alam niyo po ngayon, kung titingnan mo tayo sa paligid po natin, ang bilis ng pagbabago. Dati malakas-lakas pa ho tayo eh. Pero ngayon medyo marami na tayong nararamdaman. Pagtingin natin, wow, ang dahil ko ng puti ah. Amen? Wow, teka, yung balat ko medyo kumukulubot na. That's, diba? Yun po kasi realidad ng buhay. Pero ang Lord, kung titingnan po natin ng Panginoon, hindi po siya nagbabago. Yung ang panahon ngayon eh, ang bilis magbago. Mamaya meron ng bagyo, mamaya may ulan na naman, mamaya ang init na naman. Ang bilis magbago. And even our moods. Ngayon, okay, mamaya ang init ng ulo. Di ba? Mamaya, okay ka, nakangiti ka, mamaya nakasimangot na. Ang bilis magbago ng mood kahit ng tao.
pero never ang Diyos. Not change in His being, purposes, and His promises. Hindi ho siya nagbabago. Hebrews 13:8. Ano pong sabi po dito? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Sana po patuloy po natin tong patuloy po nating matandaan, no? Kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding problema sa buhay, may pangako si Lord eh. Ano ba yung nasusulat? Yung pinangahawakan kong mga promises, mga pangako ng Diyos sa akin. Patuloy po natin itong panghawakan. Patuloy po natin itong maitanim sa ating po mga kaisipan, maging sa ating po mga puso. Na once na dumating ang mga problema at pagsubok sa buhay, sasabihin po natin, hindi ako iiwan ng Panginoon. Pagagalingin ako ng Panginoon. Kaya lang, minsan ang tao po kasi kung ano-ano ang nasa laman ng kaisipan. Kaya kapag dumating sa mga matitinding problema at pagsubok, ano po nangyayari? Lalo na hindi nakakilala sa Panginoon. Pupunta doon sa release ng tren. Magpapatsugi, no? Pupunta doon sa mataas na building. Tatalon. Kukuha ng blade at kutsilyo. Maglalaslas ng pulso. Iinom ng napakaraming gamot para ma-overdose at para matakasan daw ang kanilang mga problema. Pero hindi niya naisip, may pangako ang Diyos. Kaya nga ako nakapagbasa lang siya ng salita ng Panginoon eh. Di ba? Hindi niya gagawin ang mga bagay na yon. Dahil kasama niya ang Diyos, at may magagawa ang Diyos sa buhay po niya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Next po, ano pa po ang attributes ng ating Panginoon Diyos? Eternity. God exists outside of time. He has no beginning and no end. Sabi ng awit 90, verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na. No, wala pang lahat. Pero ang Diyos ay Diyos na bago pa magkaroon ng lahat. Bago pa magkaroon ng creation, nandoon na ang Creator. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Kaya nga po yung mga may wedding ring eh. Sino po may mga wedding ring po dito? Ano po yung simbolo ng ring sa mga mag-asawa? Eternity habang nabubuhay. Amen, habang nabubuhay. Kaya lang yun ba, meron po kong napanood. Lalaking may asawa, nanligaw ng iba. Yung singsing, kasi married na eh. Nilagay sa bulsa niya. Nandun sa malapit sa sa panyo. Paghugot ng panyo, kasama yung singsing. Uy, meron ka na palang singsing, may asawa ka na pala. So nabisto tuloy yung lalaki. Nako. Pero ganun pa man, ang ring po ay nagsisimbolo ng relationship po natin na walang katapusan habang nabubuhay. Kaya sabi, kamatayan lang ang pwedeng mapaghiwalay sa dalawang mag-asawa. Revelation chapter 22, ano pong sabi po dyan? Verse 13, NIV version, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So wala nang iba. No po? That's eternity. Kaya po tayo, sinisilang tayo at namamatay. Kasi tao po tayo na may limitation ang buhay.
Subalit ang Diyos, hindi po siya namamatay. Amen po ba? Kasi God siya eh. Next po. Ang sumunod po, self-existence. Ano po yung ibig sabihin ng self-existence? God depends on nothing else for His existence and is the source of all life. Siya po yung pinagmulan ng lahat. May buhay man o wala. Sabi ng Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Dito po sa Juan chapter 1 verse 1 to 3, sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. So nandoon na. No? Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So dito pa lang makikita po natin na talagang Diyos. Sino po ba yung salita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So lahat ng bagay, may buhay man o wala, ay kinreate ng ating pong Creator, ng ating pong Diyos, no? Sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So even ng ating pong kaaway, si Lord yung nag-create sa kanya. Kaya nga gusto niyang talunin at lampasan pa ang Diyos. Subalit hindi mangyayari yun dahil kinreate lang siya ng ating pong Diyos. At marahil, siya nga po ay nakakapandaya. No? Subalit alam natin, mas sigit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating pong kaaway. Ang sumunod na attributes ng ating pong Panginoon, sige po, ay communicable attributes. Na po, ito po yung ating pong sinabi kanina. These are character traits that God shares with humanity as humans are created in His image. Number 1 is love, yung pagmamahal, yung pag-ibig na ipinadama po sa atin. God's unconditional, self-giving commitment to the well-being of others. Alam niyo po, ayon po sa kasaysayan ng matandang tipan ng Biblia, no, paulit-ulit na nagkakasala po ang mga Israelita. Una, sa pagtalikod sa Diyos, nang ibig sabihin po ay apostasy, at pagsamba sa Diyos-Diyosan, na ibig sabihin po ay idolatry. Paulit-ulit po yon. Pero alam niyo po ba na mahal at pinili ng Diyos ang bayang ito, ang Israel. Nung akin po itong pinag-aaralan, minsan tayo rin, paulit-ulit tayo po sa ating po mga kasalanan, pero ganun pa man, nandun pa rin ang habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede ko bang mamarinig yung amen po natin? No, lahat po tayo, nagkakamali pa rin. Pero mahal pa rin ho tayo ng Diyos. Inibig pa rin ho tayo ng ating pong Panginoon. At nandito po yung pong example ng kanilang ginawa. Nakapost na po, no? Bilang 25, 1-3. Samantalang nakahimpil sa city, mga Israel, ang mga kalalakihan nila ay nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroroon. Inayayaan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. So nag-offer po sila, no, sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang. Ano po yung atang? Handog. Yan. Na iyon. At sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh kasi ayaw ng Diyos na po, na tayo ay sasamba sa ibang Diyos. Dahil ano pong sabi? Dahil ang Diyos po natin ay mapanibughuin o He is a jealous God. Amen po ba? Diyan po tayo.
Nasaan yung pag-ibig? Sa John 3:16. Kabisado po natin yon. Amen po ba? Andoon ang pag-ibig, ibinigay po ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Ano po? Ang pag-ibig na yan ay patuloy po nating maranasan. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi magmamaliw. And yet, kapag tayo ay nagkakasala at lumilis po ng landas, meron ho tayong paalala at meron ho tayong konting palo sa Lord. Sino po ang gusto ng palo? Siyempre, ayaw po natin ng palo, di ba? Ang pinapalo ay yung matitigas ang ulo. Wag ho nating subukan na mapalo kasi mahirap eh. Sumunod na lang po tayo. Ano man po yung plano ng Diyos sa atin, ano man po yung pinagagawa ni Lord sa atin, no ho? Sumunod na lang po tayo sa ating Panginoon. Ang sumunod po, holiness. God is absolutely pure and separate from all moral defilement or evil. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 16, "For it is written, be holy, because I am holy." Magpakabanal po tayo sapagkat ang tumawag po sa atin ay banal. Sabi ng unang Tesalonica, chapter 4, 7 and 8, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan. Ito po ay malinaw na sinabi po ng salita po ng Panginoon. Ho? Hindi sa kahalayan. Verse 8, kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak. Hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. So sabi po, magpakabanal ho tayo sapagkat ang tumawag po sa atin ay banal. Paano po ba ibig sabihin nung pagiging banal? Yung lagi bang may halo dito sa ulo? No? Yung lagi ba nakaganyan? Banal banal daw eh. Patuloy tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi po sa kung ano lang yung ating gusto. Kasi iba yung kalooban ng Panginoon eh. Iba yung gusto lang po natin eh. So, malaki ang difference. No? Malaki ang difference ng may takot sa Diyos at yung walang takot sa Diyos. Ang sumunod po, justice and righteousness. God acts in perfect accordance with what is right. What is right? Kung ano po yung tama. Tama po ba? What is right? And administers fairness and without partiality. Sabi ng Psalm 145 verse 17, "The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does." What is right? Ano po ba yung tama? Ano po ba yung pag ginawa po natin ay mapapangiti po natin ng ating pong Panginoon? Sabi po ng isang quotation, "Stand up for what is right, even if you are standing alone." Ano po ba ibig sabihin nun? Ikaw daw ay tumayo sa katotohanan, sa katwiran,
kahit na nag-iisa ka lang. Di ba? Kahit sabihin natin, hindi, marami silang gumagawa ng hindi tama eh. Kung ano yung mali, kung ano yung tama, di ba? Tingin mo natin, alam mo natin, meron tayong discernment. Maaaring yung iba, nagagawa nila, hindi tama. Ikaw naman, alam mo na ang ginagawa nila, hindi tama. So, ikaw ay tumayo kung ano yung tama. Stand up for what is right, even if you are standing alone. Kahit ikaw lang yung mag-isa. Kahit 10 silang gumagawa ng mali, ikaw yung sa tingin mo'y tama at kalooban ng Panginoon, doon ka sa tama. Psalm 11:7. For the Lord is righteous, He loves righteous deeds. The upright shall behold His face. Naha? Kasi nga, righteous siya eh. He loves righteous deeds. Yung mga gawang tama. Yun ang gusto ng ating pong Panginoon. Isaiah 30:18. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Patuloy po natin siyang hintayin sa kanyang muling pagbabalik. At habang hinihintay po natin siya sa kanyang muling pagbabalik, tayo po ay patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban na kung saan tayo po ay tinawag doon sa ganong gawain. Patuloy ho nating gampanan anuman po yung pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Next po, mercy and grace. Pangalan ho ito Si Aling Mercy, tsaka si Aling Grace. God's compassion toward those who suffer, granting unmerited favor and withholding the punishment humans deserve. 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sabihin natin sa katabi natin, para sa iyo. Yan, para sa atin. Ang alin? Ang kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang ganda. Sabi ko nga, Lord, sana patuloy kaming mauhaw sa iyong mga salita. Patuloy kaming magutom sa iyong mga salita. Habag at biyaya ng ating Panginoon ay patuloy po nating maranasan. Hindi lang ito si Kumare. Hindi lang ito si Aling Mercy at si Aling Grace o si Ma'am Mercy at si Ma'am Grace. Hindi lang po yun, kundi ang habag ng ating pong Panginoon, ang biyaya po ng ating Panginoon ay patuloy po nating maranasan. At panghuli, faithfulness. God is entirely trustworthy and will always keep His promises. Tapat ang Diyos na nangako at tumawag sa atin. Sabi ng 2 Thessalonians 3:3, NIV version, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Ang ganda nito. Hallelujah. Purihin po ang Lord. But the Lord is faithful. Really faithful sa mga taong faithful sa Kanya. Amen? Sabi po, only Jesus can fully satisfy the hungry heart of man. Sana po sa umaga pong ito, nakita po natin ano po ba yung mga attributes ng ating pong Panginoon. Tapat ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagkalinga ang Panginoon. Ang mga pangako niya ay pwede ho nating panghawakan.
Amen po ba? Wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Bagamat marahil sa mga oras pong ito, meron tayong bigatin, meron tayong problema. Ano yung napag-aralan po natin kanina? Kayang gawin ng Diyos ang lahat. All things are possible with God. Walang imposible sa ating Panginoon. Panghawakan lang ho natin ang kanyang mga pangako. At patuloy natin siyang kilalanin sa ating pong mga buhay. Kasi alam niyo po minsan, kaya ang tao hindi makapagtiwala at makasunod sa ating Panginoon kasi hindi niya totally kilala ang Diyos. Pero kung totally kilala niya ang Diyos, for sure, he will trust the Lord. Tama po ba? Sa kanyang buhay. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Purihin ang ating Lord, ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Namin pong nadaanan, napagbulay-bulayan, napag-aralan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga attributes nyo, Panginoon Diyos. Salamat sa pag-ibig nyo, Panginoon, sa amin. Salamat sa mga salita po ninyo na pwede po naming panghawakan. Salamat, O Diyos, hindi ka nagbabago sa buhay po namin, Panginoon. At sa pagkakataong ito, tulungan nyo po kami na maging ganun din po kami, maging tapat rin po kami sa inyo, Panginoon. Patuloy ka pa rin naming ibigin, Panginoon, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na aming pong taglay-taglay sa mga oras pong ito. Panginoon, samahan niyo po kami, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Lord God, patuloy po kayong mangusap, patuloy pa po kayong magpakahayag, patuloy pa po kayong manguna, Panginoon, sa natitirang gawain, Panginoon, sa umaga pong ito. Muli, O Diyos, nawa sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, nabigyan po namin kayo ng kapurihan at kalwalatian. Napasaya po namin kayo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa pag-extend nyo ng biyaya at habag sa buhay po namin. Sa iyong papuri, sa iyo po ang kalwalatian, pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon.